Good morning! So maulan dito sa amin ngayon and then titingnan natin yung kondisyon ng ating mga manok dahil yung recorded na production natin sa lahat ng poultry buildings ay medyo tumaas. Titingnan natin kung ano pa yung kulang ng pwede nating mailagay sa or maibigay sa ating mga manok para medyo tumaas pa talaga yung production. Sinabi ko dati guys na nag-introduce tayo ng revaccination dito at the same time ay nagbigay din tayo ng antibiotics sa ilang batches natin ng mga manok. And then right after siguro mga 1 week or 5 days I think ay nag-stop na yung pagbaba ng production, and then after several days ay umingkrease na yung production. Isa itong indication guys na yung binigay natin ng mga management ay nag-respond. So very important na ma-monitor natin closely yung ating mga manok para hindi na maulit yung mga incident ng pagbaba ng production at para tuloy-tuloy yung production nila. Dati may isang batch tayo dito na nag-harvest tayo ng nasa I think 28 trays to 29. So nung bumagsak yung production, nag-harvest na lang ng nasa 25 trays. Ngayon, as of today, ay nag-harvest ito ng more than 26 trays. So meron din tayong isang batch dito na nasa 106 to 108 yung dating mataas na production, and then nag-decrease ito to 100 trays. So imagine guys, grabe ang bawas na trays. Nasa 6 to 8 trays per day yung nawala sa atin. So kung i-compute natin yan ay more than 1,000 pesos per day yung nawala sa atin, no? So malaking loss na yun. Nung nakaraang weeks ay nag-stop nga ito ng pagbaba. So nag-maintain siya ng nasa 100 trays a day yung production. And then ngayon ay nag-start na siya pag-increase. So kanina nag-report sa atin na nasa 101 trays na yung recorded na production ng isang batch na ito. So binigyan din natin ng antibiotics at the same time ay nag-revaccinate tayo. So bakit tayo guys magbibigay ng antibiotics at ng revaccination? Unang-una, kapag merong mga viral infection, hindi yan nakukuha ng antibiotics. Minsan yung viral infection ay nagli-lead to secondary infection, which is bacterial infection. So kapag bumaba yung immune system ng ating mga alaga caused by certain virus sa kanilang katawan, ay automatically makakapenetrate yung mga bacterial infection. So that is why kailangan din natin i-address yung mga bacterial infections. So ibig sabihin guys, marami tayong nasayang na supposed to be kikitain pa sana ng poultry, pero dahil nga sa tinamaan tayo ng certain virus and bacteria dito sa ating poultry ay nawala yun. So ngayon, unti-unti nating ginagapang pataas yung ating production, no? Dahil iba talaga guys kapag ang poultry nyo ay hindi nag-undergo ng treatment or hindi tinamaan ng mga viruses or mga bacteria. So ngayon guys, pupuntahan natin yung layer building number 5 na kino-closely monitor natin dahil ito yung pinakabatang batch natin dito, and then isa ito sa mga indicator na tinitingnan natin if nag-respond ba yung mga management na binibigay natin sa ating poultry. So ito yung ating layer building number 5. Careful lang muna tayo guys sa pag create ng noise dito dahil very sensitive po ito sila kasi nagre-recover. So medyo maganda naman yung kondisyon nila dahil kung mapapansin natin, mapupula yung mga palong, mapupula yung mga pisngi, walang bluish discoloration ng ng mga palong saka yung mga mukha nila. As you can see, may mga nakalagay na ng mga itlog sa catcher, medyo marami na din. Dati kapag pumupunta tayo dito ng ganitong oras ay wala nang mga itlog. Closely monitor lang natin ito dahil baka next week bigyan natin ng probiotics para mag-increase yung digestive system nila, no? Yung absorption ng feeds ay medyo gumanda. So ito naman yung ating mga manok na nag-undergo ng antibiotics treatment. So wala pang report if nag-egg drop na ito sila, pero sa tingin ko hindi natatagal mag-egg drop na to kasi medyo nakaka-recover na din. Pero may mga naririnig pa akong mga halak. Depende yan kung ano yung sasabihin ng ating consultant, if ipabigyan ba niya ng antibiotics ulit or bigyan niya ng mga multivitamins para tumaas yung immune system. This week ay bibisita ulit yung ating veterinary consultant para magbigay ng kanyang mga management sa mga medyo hindi pa nakaka-recover ng mga manok. And then dito guys, ubos na yung ating kal. So ipapa-repair natin ito ditong side. Palinisan natin yung ilalim para matanggal yung
mga dry na naipot. So ipapasaking natin yan. So puntahan natin yung iba nating flocks para tingnan yung kanilang condition din. So guys, hayaan muna natin itong mga manok natin dito para medyo makarelax sila at medyo tumaas pa talaga yung production, no? So sana mabawi nila yung dati nilang production and then mas tumaas pa talaga kasi yung target na production natin sa kanilang age dun sa taas ay nasa ano pa yan, nasa 94 to 96% pa. So ngayon more than 85% pa lang yung production nila, kaya medyo ano pa talaga, marami pa yung hahabulin. Pero tingnan natin kung mag-peak pa ba sila ng production dahil mostly kapag nag-undergo na ng mga treatment, kapag dumaan sa mga pagkakasakit ay hindi na nakakapag-peak ng production. So yun yung problema natin kapag nagkakasakit na yung mga manok. So sa tingin ko ay hindi na muna natin puntahan yung mga buildings dahil nagre-recover pa nga sila, so ayaw natin mastorbo yung ating mga manok. So very sensitive sila ngayon guys dahil pa-fluctuate din yung behavior nila dahil nga sa yung weather condition natin hindi stable. Nung isang araw ay sobrang init, tapos yung ngayon guys ay medyo maulan. So meron pala tayong binili ng mga supplements, mga antibiotics para makapagpa-boost sa kanilang immune system para hindi sila masyado maapektuhan sa paiba-ibang situation or condition ng panahon. Dahil isa yun guys sa nakaka-istorbo sa mga manok in terms of sa kanyang health at saka sa kanilang behavior, no, yung paiba-ibang weather condition. So minsan kasi pag medyo maulan ay dumidilim yung mga buildings, so kailangan natin pailawan para makakain sila. Minsan pag brown out dito sa amin, hindi natin sila napapailawan, yun hindi nakakakain ng marami, kaya nagde-drop yung production. So marami tayong biniling supplements at saka antibiotics para maging handa talaga yung ating poultry in case na meron na namang mga outbreak na mangyayari. For the meantime ay maganda yung feedback ng ating ginawa and then naka-recover na ng paunti-unti yung ating mga manok. Hopefully yung mga natitirang manok doon sa taas na may mga sipon pa, yung bagong manok natin ay maka-recover talaga na mag-start na silang mangitlog. So maraming salamat guys sa panonood nyo ng video ito at sana ay nag-enjoy kayo. Happy poultry farming! Bye!